Dapat na raw masugpo ang pananamantala ng ilang trader na nagre-repack ng NFA rice para ibenta sa mas mahal na presyo bilang commercial rice. Pinag-aaralan pa ng DOJ o ng Department of Justice kung dapat ding managot mismo ang NFA o ang National Food Authority. Live mula sa Quezon City, may report si Pia Arcangel. Pia? Jessica, nagpulong nga kanina sa tanggapan ng Department of Justice na Presidential Advisor on Food Security and Agricultural Modernization Francis Pangilinan kasama si NFA Administrator Arthur Juan, DOJ Secretary Laila De Lima at ilang opisyal ng NBI at CIDG. At pumirma sila ng isang Memorandum of Understanding kung saan sinabi nila na sama-sama sila sa pagsugpo sa problema ng hoarding, rice cartel at price manipulation. Nabisto noong nakaraang linggo na nire-repack ang NFA rice sa mga commercial rice sacks sa Marilao, Bulacan. Kahapon naman, warehouse sa Malolos ang nadiskubre ang Thai rice, hinahaluan umano ng broken rice o yung para sa hayop. Paano nga ba susugpuin ang problema ng pananamantala ng ilang commercial rice traders sa bansa? Yan ang target ni na Presidential Advisor on Food Security and Agricultural Modernization Kiko Pangilinan, bagong talaga ang NFA Administrator Arthur Juan at ilang opisyal ng NBI na dumiretso sa tanggapan ni DOJ Secretary Laila De Lima. Sa Memorandum of Understanding na pinirmahan nila, ang NBI at CIDG ang katulong para magsagawa ng mga raid at inspeksyon. Mas malawak ngayon ang ating saklaw. Mas maraming ahensya ng pamahalaan na ating minomobilisa para mas maging epektibo ang ating pagbantay dito sa mga diversion, hoarding, price manipulation. Una nang inirekomendang kasuhan ng profiteering ang mga tauhang naaktuhan ng Bulacan PNP na nagre-repack ng NFA rice sa mga commercial rice sacks. Pero dahil kulang sa ebidensya, hindi nakitaan ng probable cause ang reklamong hoarding at pagbuo ng kartel. Ayon sa DOJ, dapat papanagutin lahat ng sagot sa profiteering. Pero masyado pa raw maaga para sabihin kung sino ang dapat papanagutin, kabilang na ang mismong NFA. We're still investigating. I cannot be making premature conclusions. Thank you. Pagtitiyak naman ng National Food Authority, lalo pang hihigpitan ang pagde-deliver at pagbebenta sa NFA rice. Ayon sa bagong talagang NFA Administrator, hindi nila palulusutin pati ang mga tauhan ng NFA na mapapatunay nakikipagsabwatan. Hindi lang sa labas ng NFA, also within NFA ay kukonduct natin ng investigation. Tapos sa ating mga legitimate na businessman, tapos hindi naman sila, wala silang unscrupulous practices, there is no need to worry. Jessica, nitong mga nakarang araw ay sunod-sunod ang isinasagawa mga tinatawag na visitation or inspection ng National Food Authority. Ito ay para silipin ang proseso ng pag-pack ng bigas sa iba't ibang warehouse at pagtitiyak naman ng NFA Administrator ay dumadaan sila o isasailalim nila sa due process lahat ng mga commercial rice traders. Kaya yung mga nasa lehitimo raw ay walang dapat ipag-alala. Jessica? Pia, mabuti na tanong mo yung tungkol sa NFA kasi itong this past days, simula nung magkaroon tayo ng problema sa bigas tapos nadidiskubre na may nagre-repack ng NFA rice, ginagawang commercial rice. Ang laging nadidiin yung mga trader. Pero walang nagtatanong dun sa NFA, paano nakalabas sa kanilang warehouse itong bulko-bulkong volume ng NFA rice at napunta sa mga commercial trader na ayun, nagre-repack. Kanina actually, Jessica, tiniyak ni na Secretary Pangilinan at ni na NFA Administrator Arthur Juan na hindi nila palalagpasin ang investigasyon sa sarili nilang bakod. So kumbaga, pati sila ay mag-iimbestiga kung mayroong sabwatan dahil posible nga raw na nagkakaroon ng sabwatan sa pagitan ng mga taga-NFA at pati na rin ng mga commercial rice traders. At matatandaan rin natin, Jessica, na si NFA Administrator Arthur Juan ay bagong talaga lamang. So pati raw siya ay nangangapa at pinag-aaralan pa rin daw niya yung sistema at pagtitiyak niya na kung sino man ang mahuling sangkot dito dun sa masamang gawain, halimbawa yung profiteering, rice hoarding, sila raw ay papanagutin. Jessica? Isa pa sa mga dapat niyang tignan, Pia, bakit yung mga bigas ng NFA na bulok na? Kasi, di ba, isa pa sa mga hindi ko rin maintindihan, ano ba talaga ang policy sa rice importation? Kasi nung bago ang administrasyon, sabi nila, titigil na raw kasi yung previous administration daw, napakaraming in-import na bigas at nagkanda bulok-bulok. Remember, this was a big issue noon. Pero itong bagong administrasyon, sabi nila, hindi sila mag-i-import. Pero nag-i-import pa rin tayo taon-taon. So ano ba talaga? Yun nga,
At ang masama pa nito, yung mga nabulok na earlier importations, di ba sinabi kasama dun sa mga nire-repack? Pwede bang paki-explain din nila paano nangyari ang lahat ng ito? Jessica, yung mga previous explanations o paliwanag na ibinibigay ng mga dating nakaupo doon sa National Food Authority at sa Department of Agriculture, ang sinasabi nila, yung production kasi natin ng rice ay hindi pa rin sapat kung ikukumpara sa ibang bansa dito sa Timog Silangang Asya. Kaya kailangan pa rin daw ipagpatuloy yung rice importation. Although gaya ng sinabi noon ni Pangulong Noynoy Aquino, yung kanilang ultimate goal talaga ay no more importation dahil tayo nga naman ay isang bansa na talagang agriculture o yung agricultural sector ay isa sa pinakamalaki sa ating bansa. Kaya hindi nila nakikita kung bakit kailangan sa mga susunod pang taon, or at least in the long term, ay kailangan natin itong ipagpatuloy. Pagdating naman doon sa issue ng naka-imbak na rice na nabubulok, ang sabi ng NFA tungkol dito dati rin ay patuloy rin yung kanilang inspeksyon kasi pati sila daw ay minsan nagtataka kung bakit nagtatagal ito sa warehouse. Isa rin sa mga problema na kailangan daw nilang silipin ay yung sistema ng pagde-deliver dahil minsan hindi ito agad na ilalabas sa warehouse. So umaasa si Administrator Juan na ngayon na naumpisahan nila ang isang serye ng inspections at visitations, pati na rin yung pagsilip sa sistema nila doon sa loob ng NFA ay magagawan ito na paraan. Kasi hindi lang nakakagalit, nakakapanghinayang kasi ilang trahedya yung pinagdaanan natin, ilang kalamidad, nagkakandang gutom yung marami nating mga kababayan dahil nawalan sila ng bahay, nawalan sila ng kabuhayan. Tapos mababalitaan natin, may mga bulok palang bigas na bulok lang sa NFA warehouse, and worse, now, naipuslit, nakalabas at ngayon ibinibenta pa bilang commercial rice. Actually, Jessica, meron din tayong natatanggap na mga reklamo sa pamamagitan ng Twitter. May mga nagsasabi rin na halimbawa yung sa kanilang area ay hindi basta-basta ibinebenta yung NFA rice. Yung iba daw ay talagang itinatago. At yung iba naman, kapag ibinenta yung NFA rice, yung presyo per kilo, dadagdagan pa nila ng bayad para dun sa supot. Kaya ito yung ipinagtataka rin ng ilan sa ating mga kababayan. Although yun nga rin, yung dahilan kung bakit utos ni Pangulong Noynoy Aquino noon kay Secretary Pangilinan na tiyakin na doon sa mga hawak niyang ahensya ay maayos yung sistema, maayos yung mga problema at malilinis yung ahensya. Maraming salamat sa iyo, Pia Arcangel.